Mapapadali po yung Armageddon. Sa Armageddon po, in the Battle of Armageddon, tunaw yung mga Chinese. All the armies, 200 million of them. Sabi sa Revelation, may countermeasures anya, sabi ni Browner. Kaya lang, hindi man po sasabihin sa atin. Di ba? Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Mabuhay mga kababayan yung ating Armed Forces of the Philippines. Kasi yung ating Armed Forces of the Philippines, kahit hindi po tayo kasing lakas ng People's Liberation Army ng China, pero hindi po tayo nagpapasindak. Hindi yan po mga kababayan na nadadala sa laki ng isang bansa. Sabi ko nga mga kababayan, first kasi natin yung mga Israelites. We are Ophirians. And so, dapat kung gaano katapang ng mga Israelites mga kababayan in defending their country, ganon din tayo na mga Ophirians. Kaya salute to the Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner. Ayan po ang sabi niya rito sa balita ng Daily Tribune. Armed Forces will not be deterred. Ganon po ang Israel po, napakaliit na bansa, the size of Bicol region. Hindi po masindak ng ng mga enemies niya. Ang kalaban ng Israel po, buong Arab world, the Muslim in Arab world, plus Russia and China, pati nga po yung mga bansa ng United Nations na hindi po Muslim in Arab, anti-Israel pa. So, Israel against the world, mga kababayan. Pero hindi sila nagpapasindak, mga kababayan. Kasi survival po nila in the existence of their country ang nakataya. Ganon din po tayo rito sa ating bansa. Huwag nating ayaang lamunin tayo ng China, ng dragon. Dragon talaga niya, Mr. Maravillas. Dragon man talaga po yung China. Yun ang kanilang emblem, ang simbolo nila, dragon. Alam man po ninyo sa Bible kung ano yung dragon. The dragon, the devil. That is another name for the devil, mga kababayan. Kaya tingnan ninyo yung ginagawa sa atin dito. Dinidibil-dibil tayo. Ayaw tayong tantanan, mga kababayan. At yung gentleman's agreement po ni Maudix, that is an agreement with the devil. Tama ba? Yung simbolo ng China, dragon. So nakipagkasundo tayo sa dragon. Huwag tayo pong makikipagkasundo sa dragon. Tayo po, mga kababayan, bansa na kumikilala sa totoong Diyos and allied with America. And America with Israel, ito yung alliances natin. Because parehas po yung ating ideology and belief. And we believe in democracy. Yung China po, godless country, mga atheist po, communist. Kaya nga po mga sinungaling sila, ganun ang ideology ng communism, mga kababayan, base sa kasinungalingan. Kaya tama, mga kababayan, na manindigan po tayo rito. And God is with us. Isabi po sa Bible, if God is with us, who can be against us? At ulitin natin yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. This is a David and Goliath situation. But you know naman anya kung ano yung nangyari. Panalo si David. Maniwala po kayo, panalo tayo rito. Bakit po? God is with us. Alam na natin sa prophecy kung ano yung destiny ng China. Panalo po yung allied countries. In the Battle of Armageddon po, naubos yung army ng China doon. The King of the East Army, naubos po in the Battle of Armageddon. Kaya alam natin ang destiny. Panalo yung Israel. Kaya we have to be allied with Israel and with America, mga kababayan. The protector of Israel.
Yung Amerika po yung naninindigan talaga sa Israel. Although minsan may pagkondina-kondina ng kaunti, lalo sa issue ngayon ng Hamas, Israel-Hamas war. Pero nag-abstain na lang po yung Amerika. Pero yung support niya, actively, nandyan sa Israel po. So sabi ng ating armed forces, we will not be deterred. Yan ang magaling na offer mga kababayan. Totoong offer si Browner. Kaya sabi dito mga kababayan sa balita, boots on the ground, wings on the air, in hulls over water. Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner assured Filipinos on Tuesday that the government has planned countermeasures against China's growing aggression in the West Philippine Sea. Maniwala kayo, hindi papasok po ang China sa giyera. Alam nila na matutunaw sila. 1 billion Chinese. Sabi nga po ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, malabo niyang pumasok sa giyera. Kaya intimidation yung ginagamit nila. Pananakot lang. Kasi yung China, 500 lang yung nuclear warheads nila. Yung Amerika, 5,500. Maaabuan niya sila. Aayaan nila yon. Na alam nila, it will be the end of their history. Mapapadali po yung Armageddon. Sa Armageddon po, in the Battle of Armageddon, tunaw yung mga Chinese. All the armies, 200 million of them. Sabi sa Revelation, may countermeasures niya, sabi ni Browner. Kaya lang, hindi man po sasabihin sa atin. Di ba? Hindi nila isa sa publiko kung ano yon. Ano niya sa tingin mo, Mr. Maravillas? Ako sa tingin ko, nakaposisyon na lahat. Dito po sa mga EDCA sites, alangan man. Di ba? Pabalik-balik na po yung mga warships ng Amerika dito sa atin. Yung mga previous balikatan. Alangan man walang karga yung mga barko. Yung mga nuclear arm mga kababayan, yung mga barko, warships ng Amerika. Na-anticipate na nila. Matagal na po. Kaya nga, sige lang tinitest tayo ng China kung kakayanin po na takutin tayo. Hindi man tayo po matakot nila. Kaya ang ginagawa nila, gumagamit sila ng mga agents. And these are politicians and bloggers. Yung iba, mga negosyante na nagpupondo ng mga politiko. Yung iba, pumasok na sa Philippine Coast Guard. Na booking po yung 36 Chinese nationals po. Papaimbestigahan na sila, mga kababayan. Inahabol ngayon po ni Congressman Ace Barbers kung sino yung mga utak. Kaya nagmamadali si Alvarez na paresignin yung ating Pangulo para tumake over na si Inday. Wala nang mag-imbestiga sa kanila. Wag kami pantalyon. Yung sabi po ni Browner, the armed forces would not be deterred from fulfilling its mandate to protect the country's territory, including the WPS. There's a continuous presence of our uniformed personnel in the West Philippine Sea, and we will continue to defend our sovereignty and our sovereign rights. That's our main objective. Kaya kalma lang po, mga kababayan. Huwag kayo kasing nakikinig sa mga propaganda nitong mga agents ng China dito sa ating bansa. So sabi po niya, Browner said many WPS operations, including joint sales with allied countries, are underway. So sa mga susunod na araw po, yung mga joint sales, Amerika, France, tawag dito Japan, Australia, maglalayag po sila with our Philippine Navy para siguruhin po yung freedom of navigation po. Hindi papayag ang mundo, ang mga bansa sa buong mundo na kontrolin ng South China Sea ng China po. Hindi po papayag. Apektado po yung kalakal sa buong mundo. The economy of the world. Pag nangyari yon, papayag ba ng ganyan ang mga bansa sa buong mundo? Hindi po. So sabi ni Browner,
What we want to assure is that our fisherfolk and our scientific researchers can freely maximize our resources within our exclusive economic zone. Browner said there are counter-actions in place. We cannot divulge the details, but what we want to tell our kababayans is that the armed forces will continue to fulfill its mandate. Kaya kalma lang po tayo. At ito pong mga counter measures na to, sigurado po na it will be a shock to China. And later on, mananahimik lang na lang po itong China kasi masusukat nila na hindi pala niya kaya. Di natin kayang takutin yung mga Filipino at yung buong mundoan niya. Makakalaban natin. Pag nakalaban natin yung buong mundo, tapos na tayo rito. Di ba? Yung Taiwan nga po, napakaliit na bansa, yung Taiwan. Although hindi tayo nakikialam sa issue ng Taiwan. Pero tingnan ninyo, lahat lang girian po, hindi man po yan lulusob sa takot din sila sa mga Taiwanese. Kapwa nila yon, kaori nila. Kasi back up ng Amerika yung Taiwan po. Yung mga armas na nag-supply po sa Taiwan, Amerika. Kaya lahat lang po pang bubuli, pananakot. Madaling sabi, kubardi po, duwag yung mga Chinese. Mga duwag yan. Huwag kayong maniniwalag matatapang yung mga Chinese. Mahilig lang sila magbuli kasi mayaman sila. Pero pag pinatulan natin yan, nga umubra sa Vietnam. Pinatulan ng Vietnam. Sige niya, sana yung Vietnam sa pagkipaggira, hindi nga sumurin din sa Amerika. Di ba? O ngayon, yung propaganda po ng China, sinupla ng media natin po. Kasi ina-accuse yung ating media na minamanipulate yung video. Yung kuha ng video dito sa mga harassment nila sa West Philippine Sea. Ito ngayon po yung press statement. A Statement of Defense Press Corps, May 27, 2024. The Defense Press Corps of the Philippines takes exception to the baseless allegations of the Chinese Foreign Ministry, which cast aspersions on the integrity of Filipino journalists covering the resupply mission of the Philippine government within its own exclusive economic zone. The journalists who joined these missions risked their lives in the face of unwanted aggression to bring the unvarnished truth to light. It is unfortunate, anya, some would still call the work of this independent Filipino journalist as manipulated sensationalism. We reject and condemn this false accusation. No person or organization who wears the true mantle of journalism would allow anyone to dictate, coerce, or otherwise allow anyone, even government, to influence their stories to reflect propaganda and lies. Progressive and civilized nations recognize a free press as one of the foundations of fair and just society. It is unfortunate some have not yet realized this truth. Yan yung akusasyon po ng China. Nagdadala daw yung Philippine Coast Guard natin ng mga journalists. Tapos yung video kuha, yung video recording, minamanipulate para palabasin na biktima tayo. Ganon kasinungaling mga kababayan ang China. Isanay sila eh. Godless society po sila eh. Kaya sanay sa pagsisinungaling. Ang simbolin din, the dragon, the father of lies, mga kababayan, the devil, si Lucifer. Tama po? Ang simbolo niya, dragon. Kaya nagtaka pa kayo kung bakit sanay sila na magsinungaling. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.